Samantala, inanunsyo ng Department of Public Works and Highways ngayong Huwebes na naragdagan pa ang kanilang mga pinakakasuhan kaugnay ng flood control scam. Habang ipinagmayabang rin ng ahensya ang mga naibalik umano na pondo ng bayan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. 3 buwan at kalahati matapos umupo bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, iprinisinta ni Secretary Vince Dizon ang progreso ng ahensya sa pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng korupsyon kontra baha. Ayon kay Dizon, pumalo na sa 87 individual ang nirekomenda nila sa Office of the Ombudsman na kasuhan ng administrative at criminal charges. Kabilang dito sina dating House Speaker at pinsan ng Pangulong si Martin Romualdez, dating Ako Bicol Representative Zaldico, Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla at iba pang pangalan. 87, halos mag-iisang daan na yan. So, hindi kaunti yan, no? At hindi mga maliliit na pangalan, yung mga refer ng ICI at ng DPWH. Kailangan, pag magfa-file ng kaso sa korte, kailangan matibay ang kaso. At sa ngayon, yun ang ginagawa ng ombudsman. Sa 87 ito, 23 individual ang sinampahan na ng kaso sa korte. Kabilang dyan si Ko, mga kontratista at iba pang DPWH officials. 3 lang naman talaga paulit-ulit kong sinasabi, ang direktiba ng Pangulo. Panagutin yung mga dapat managot, ibalik ang pera, and reformahin ng DPWH. Siyam ang naaresto na, 7 ang tinutugis pa, at 90 DPWH individuals ang dinismiss, sinuspindi o di kaya na may ongoing administrative cases. Nasa halos 200 milyong piso na rin ang nababawi mula sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Mula sa pagsauli ng mga kontratista ng milyong-milyong pera hanggang sa pag-auction ng mga high-end cars ng mga diskaya. May naibalik na parang 150 million to date na voluntary binalik. Si Alcantara, si Opulencia. At may mga balita kami na mayroon ding iba pang magbabalik na mas mataas sa kanila. No? Aside from the two. Kung tatanungin niyo ako, napakaliit nito, napakanipis nito. Kasi yung 100 million na yan, kurang pa yan doon sa tinapon nila sa casino eh. Aminado si Dizon na malayo-layo pa sa trilyong pisong nawala sa kaban ng bayan ang naibabalik sa restitution pero unti-unti patuloy ang paniningil aniya. Lalo pat nasa 13 bilyong piso na ang na-freeze na assets ng mga sangkot. Samantala para naman sa mandato nitong reforma sa ahensya, magkakaroon sila ng malawakang recruitment sa mga universidad sa simula ng 2026 para aniya mapigilan ang pagkakaroon muli ng korupsyon. Kaya panawagan ni Dizon sa mga eskwelahan. Hopefully you can help us really recruit people and really, make people realize, especially the young generation, na importante silang mag-participate dito sa reforma natin. And the best way to participate in this reform effort sa DPWH is to join DPWH. Dagdag pa niya ang mga ito ang magiging kinabukasan ng ahensya. We need fresh blood. We need young, dynamic, idealistic people to join DPWH. And you will be the ones to really turn the page and reform this institution from within. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.